Hello, magandang umaga po sa lahat at ngayon po magbibigay naman po ulit tayo ng bagong pahayag mula po sa Panginoon at pakinggan niyo po ito mabuti mga kapatid dahil napaka-importante po nito para sa ating mga grace believer. Kahit na yung hindi grace believer, pero unang-una sa lahat yung mga grace believer dahil kailangan po nila itong malaman. Ang atin pong topic ay what is sins in the church, the body of Christ. Kasi sasabihin ko sa inyo mga kapatid kapag kayo ay wala sa body of Christ, wala kayong kapatawaran. Ang kasalanan nyo ay hindi papatawarin ng Panginoon. Hindi po ako humahatol pero ayon po sa salita ng Diyos, ganun po mangyayari. Kaya kailangan po ay nasa body of Christ kayo. Pag sinabi pong nasa body of Christ kayo, ibig sabihin nasa tama kayong doktrina. So, ito ibibigay ko na sa inyo yung ating topic para maintindihan nyo mabuti. Yan, Yan. Ang ating pong topic ay what is sins in the body of Christ? What is sins in the church? The body of Christ. Alam nyo mga kapatid, ang sangkatauhan, ito marami akong ginawa sanang itatitle dito pero ito na lang yung pinili ko, what is sins in the church, the body of Christ. Pero ang inilagay ko lang ay what is sins in the body of church. No, ang sangkatauhan, ang kasalanan at ang church, ang simbahan. Ang ibig sabihin ng simbahan ay yung body of Christ. Kasi kapag ang inyong simbahan ay hindi body of Christ, may problema po. May problema at tingnan nyo bakit ang daming denominations. Tapos sasabihin naman nila ay hindi yan magtatagpo-tagpo din sa langit yung mga denomination. Hindi po. Isa lang po dapat yung body of Christ. Kasi sapagkat ang iba't iba pong denomination ay mayroon ding iba't ibang statement of faith na salungat po dun sa statement of faith ng body of Christ. Kailangan nyo po maintindihan niya mabuti. Kasi hindi po natin pwedeng sabihin na ay magtatagpo-tagpo din niya sa itaas at magkikita-kita rin sa langit. Napakalaki pong kalokohan nun. Niluluko nyo lang po ang sarili nyo. Kung maintindihan nyo po itong katotohanan, mamamangha kayo. Ay, ganun pala. Dapat pala ganun ang ating susundin. Sige, magsimula tayo. Alam nyo, maraming tao ang nangangamba na hindi nila maabot ang langit. Yes, marami nangangamba. Sa totoo lang, yung ibang mga nagsisimba, tanongin mo, pupunta ka ba sa langit? Hindi nila masagot. Hindi ko alam kung pupunta ako sa langit. Meron nga ako nung naging kaibigang pastor nung una Tinanong ko siya, Pastor, pupunta ka ba sa langit? Hindi ko sure Hindi nila alam, hindi nila sure. Nagtuturo pa naman sila ng Bible. Pero yun, hindi nila sure kung sila pupunta sa langit. Wag na lang silang magpastor, wag na lang silang magturo ng salita ng Diyos kung hindi nila alam na sila hindi pupunta sa langit. Kailangan meron po kayong kasiguraduhan na kayo pupunta sa langit. Naririto pa lang kayo sa lupa, may kasagarudahan na kayo pupunta sa langit. Sige, tuloy po natin. Ang ilan ay nagsisikap na huwag isipin ang tungkol dito. Yes, pinapatay na nila sa kanilang isipan yung mga ganung mga bagay. Kasi hindi nila alam kaya pinapatay nila sa kanilang mga isipan yung mga bagay na sila pupunta yung meron ba tao makakapunta sa langit. Ganun, pinapatay na nila yun, binawala na. Habang ang iba ay nagpupumilit na maging mabuti. Yes, gumagawa sila para sila maging mabuti. Gumagawa sila, yung kanilang kayamanan, inuubos, bumibili sila ng lote, nagpapagawa ng charts, nagmimigay sila, nagiging pilantropo, nagpapadala ng maraming pera sa mga mahirap. Hindi po masama yun. Pero hindi po yun ang daan para ikaw ay makapunta sa langit. Hindi po yun yung qualification para kayo ay pupunta sa langit. So, ito
itong mga ganitong tao yung nagpipilit na gumawa ng mabuti, sila'y umaasa pa lang sila, wala silang kasiguraduhan, umaasang sila na sa wakas, sa bandang huli, they can make it, na magagawa nila yun. Oo. So, ang suma total, napakaunti lang, kakaunti lang, kung ikukumpara, ang nakakasigurado na pupunta sa langit, at ito ay may kasiguraduhan, ayon sa salita ng Diyos. Oo. Hindi po ako nagsasalita niyan. Ang Diyos ay hindi sinungaling magpakailanman. Na hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ay gumagawa ng buong provision. Gumagawa siya ng buong provision para sa ating kasalanan. Siya yung gumagawa ng paraan, sistema, o ano pa tawag doon bukod sa sistema. Siya yung gumagawa ng mga pamamaraan, sistema, method, system para sa ating mga kasalanan. Opo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. 1 Corinthians 15:3. At tayo ay may katubusan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Ayon sa kayamanan. Ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Ito yung unsearchable riches of Christ. Doon sa grace. Ephesians 1:7. Tandaan nyo yung mga verse natin, ha. Wala ito sa outline dahil ito yung aking intro Kung tayo ay aamin lamang sa ating kasalanan at ihahandog ang ating sarili sa kanyang awa, makikita natin siya na higit sa mapagbigay biyaya sapagkat siya na mismo ang nagbayad ng kabayaran para sa ating mga kasalanan. Siya na po Sa halip na tayo magbabayad, siya na po. At dahil hindi rin natin kaya, wala tayong kapasidad, wala tayong kakayanan para bayaran natin ang ating kasalanan. Lahat po yan ibiyaya na galing po kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, ng kanyang kamatayan sa krus. Kung papaniwalaan lang natin at sasampalatayanan na kaya siya namatay sa krus dahil sa ating kasalanan, boom! Yun na po yung susi para tayo ay makasigurado pagpunta sa langit. At yung ating faith, yung po ang pinaka-importante kasi maraming nakakarinig nito. Yes, naniniwala ko, pero wala silang pananampalataya. Iba kasi yung pinaliwanaan mo ng minsan kaysa doon sa pananampalataya, kasi yung pananampalataya nakabaon na yung sa puso mo Yun na yung daily belief mo sa buhay mo at hindi na mawawala. Hindi na yung mawawala sa iyo. Kaya kailangan magkameron kayo noon. Yung sinasabi kong faith na yon. Ang banal na kasulatan ay paulit-ulit na nagsasabi sa atin na ang kasalanan ay humahantong sa kamatayan dahil may kahihinatnan sa pagsalungat sa desensyon ng Diyos para sundin siya. Kasi yung kasalanan talaga naman ang punot dulo kung bakit tayo ay naputol ang ating ugnayan sa Diyos. Wala nang iba. At ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Kasi mahal ng Diyos ang tao. Nilalang tayo. Minsan na nga siyang nagsisi, sabi niya, pinagsisisihan niya yung paglalang sa tao, nasa Genesis, dahil sa ating mga kasalanan. Gumawa siya ng mga sistema, ng mga method para tayo ay mawala doon sa kaugnayan ng kasalanan, para tayo maputol. Kasi yan ang minana natin minana natin sa ating unang mga magulang, hindi yung kanilang kasalanan ang minana natin yung kanilang pagnanasa. Yun ang tumanom sa ating laman. Kasi yung kanilang kasalanan, hindi natin kasalanan. Yung kasalanan ng ating mga unang ninuno. Ang ating minana sa kanila, yung nasa. Nabuksan ang kanilang kaisipan sa mabuti at masama. Nagkameron sila ng pagnanasa at yun ang ating minana, yung pagnanasa ngayon. Kasi kung sasabihin natin kasalanan ng ating minana,
doon sa ating mga unang mga magulang, kawawa po yung mga namatay na sanggol na wala pang kaisip-isip, wala po silang pag-asa makapunta sa langit. Kaya naniniwala ako na uulit-ulitin ko na meron na ako ng ganitong topic tungkol nung nag-tribute ako doon sa aking apong si Jadon. Naniniwala ako na yung kaluluwa ni Jadon ay makikita ko sa langit. I believe that. Sigurado po ako. Kasi namatay siyang walang kamuwang-muwang. Wala pa siyang pagnanasa. Yun po ang ibig sabihin ng pagnanasa at saka yung kasalanan ng ating unang mga magulang. Yan. Yan po yung ating topic. Ano po? Yan ang ating topic. Sandali lang po, ulitin lang natin. Yan, what is it? In the church, sa body of Christ. Ano po? Yan, ito po yung mga consequences ng ating kasalanan, ng kasalanan ng sanlibutan, ng sangkatauhan. Ito yung mga kahihinat na ng ating kasalanan. Ito yung mga personal na epekto sa iba't ibang antas. May mga iba't iba pong antas ng Kasi ang kasalanan po, kasi ang kasalanan po may epekto po yan sa buhay ng tao. Napakalaki po sa physical, sa spiritual, tsaka sa emotional. Marami pong epekto ang kasalanan. Kaya ayaw ng Diyos na tayo mababa dito. Ayaw ng Diyos na tayo magpatuloy dito. Kasi pag tayo nasakop ng kasalanan, mawawala po tayo doon sa sirkulasyon ng kagustuhan ng Panginoon at mawawala tayo dun sa relasyon ng Panginoon. Kahit ano ka pa, kahit ano pang katayuan mo, sabihin mong ikaw alam mo yung grace teaching, alam mo yung kiniklaim mo na ikaw ay body of Christ, pero kung ikaw ay magpapatuloy sa kasalanan, may malaki pong pagkakaiba. Atin po yung i-discuss dito. Ano po? Yan, tingnan natin kung ano epekto. May epekto ito sa kalusugan na magdudulot sa loob natin ng mga kapinsalaan sa ating katawan, depende sa kasalanang iyong ginawa. Siya nga naman, tama nga naman, depende sa kasalanang ating ginawa. Ano po? Yan meron po tayong yan, sa emosyon natin, emotionally, sa paraang may kinalaman sa emosyon. Ang kasalanan ay mayroong kinalaman sa ating emosyon. Damdamin ng isang tao, marami ang natutukso na gumawa ng kasalanan upang matupad ang kanilang nararamdaman, para may sakatuparan yung kanilang nararamdaman. Sa kasamaang palad, kapag ito ay natupad, ito ay nagdudulot ng mental depression. Ayon po yan sa science about emotion of human being. Nagdudulot po ito ng mental depression. Ito ang dahilan ng pagpapakamatay, dulot ng kahihiyaan sa kasalanan. So, mali po ba ako o tama? Yan po ang isang idinudulot ng kasalanan. Spiritually naman, nawala yung ating physically. Kasi doon po sa physically, nagdoble po yung sorry po kasi nagdoble yung spiritually ko Doon po sa physically, doon sa una nito,
Kasi tatlo po eh. Una, physically, ikalawa, emotionally, at pangatlo, spiritually. Yung physically, nagdudulot po ito ng kapinsalaan sa ating katawan. Depende doon sa kasalanang ating ginagawa. Kasi marami pong uri ng kasalanan eh. Magdudulot po ito ng kapinsalaan. Sige nga, sabihin natin, ikaw ay nagda-drugs. So ano ay dinudulot ng drugs? Mapipinsala ang iyong physical body. Mapipinsala yan. At saka kung may katigasan ng ulo mo, sinabihan kang, huwag ka pupunta doon, baka mapahama ka. Matigas yung ulo mo, hindi mo sinusunod, napahama ka. So, nagdudulot ng kapinsalaan. So, yun ang una, yun physically, hindi ko po naisama dito. Ang pangalawa, yung spiritually, ito po yung pinakamatindi, spiritually. Spiritually, sinisira ng kasalanan ang kaugnayan natin sa Diyos. Yan po ang number 1, yung kaugnayan natin sa Diyos. Sisirain yan kasi ang Diyos, He hates sin. Kaya nga po, ano nangyari kina Adam and Eve? Inalis sila doon sa paradise. Ano nangyari doon kay kapanahunan ni Noah? Nagkameron ng baha. Dahil sa kasalanan, laganap ang kasalanan. So, He hate much sins. Galit na galit po siya sa kasalanan. Yung sabihin natin, yung mga kriminal, yung mga adulterer, yung mga robber, yung mga yung mga third sex, hindi galit yan ang Diyos eh. Sa totoo lang po, hindi galit sa kanila ang Diyos. Galit ang Diyos doon sa kanilang ginagawang kasalanan. Pero naghihintay lang ang Diyos na mabago ang kanilang buhay na lumapit sa Kanya. At sila'y walang salang talagang papatawarin po ng Panginoon. Sinisira ng kasalanan ang kaugnayan natin sa Diyos. Ito ang una nating naunawaan tungkol sa kasalanan kung ang pag-uusapan natin ay spirituality. Na maaari itong humantong sa ikalawang kamatayan. Ano ba yung ikalawang kamatayan? Kasi ang unang kamatayan natin ay yung separation of spirit at saka yung soul doon sa ating body. Namatay yung ating physical body, yun ang unang kamatayan. Pero yung ikalawang kamatayan, yung mahihiwalay ka sa Diyos, dadalhin ka doon sa lake of fire, doon sa hell. Yun ang ikalawang kamatayan. Na maaari itong humanto sa ikalawang kamatayan. At kapag patuloy kang bumaling dito, mahihirapan kang bumaling sa Diyos sapagkat tatakipan ng kaaway ang mabubuti mong pangunawa at ilalayo ka sa mystery ni Kristo. Ano ba yung mystery ni Kristo? Ang mystery ni Kristo, itong tinatawag nating mga revelasyon ng ating Panginoon kay Paul. Yung 13 sulat ni Paul, yan ay yung tinatawag na mystery ni Christ sapagkat nakapaloob diyan yung unsearchable riches of Christ na hindi na ihahayag ng iba. At yung ibang nakakaunawa dito at hindi naman isinasa puso, wala ding kwenta kasi marami ding ibang pastor. Marami ding ibang pastor na nagpe-preach siya about Paul's letter. Hindi lamang yung Old Testament, nagpe-preach din siya, pero hindi nila inuunawang mabuti at hindi yung nakatanim sa kanilang puso. Yung tinatawag na sound doctrine, yung doktrina, yun ang kailangan natin maintindihan, yung doktrinang ipinahayag ng Diyos kay Pablo, na yun ang ating panghahawakan, yun ang ating kakapitan para tayo ay makapunta sa langit, para tayo maligtas. Yan ito na yung binanggit natin, consequences of sins. Yan yung tatlo. Physically, emotionally, and spiritually. Ito ngayon, may tanong dito. Is sins still a problem? Yan ang parang tinatanong na question. Ito, yung tao, dahil doon sa krus ni Kristo, nakalag yung kanyang tanikala
Dahil doon sa cross ni Kristo, yan o. Nakalagay yung tanikala. Kaya ang tanong, is sin still a problem? Kasi ang topic po natin ay kasalanan eh. Kasalanan ang topic natin eh. What is sins? Oh. Yeah, so ang tanong, is sin still a problem? Oh, yan. Yan. Is sin still a problem? Oh, yan oh. Hindi na problema ang kasalanan. Dahil si Kristo na ang tutubos sa atin. Sa kanila at sa ating mga kasalanan. Ang tanging tao sa Biblia kung kanino ang lahat ng kasalanan ay pinatawad ay ang mga na kay Kristo. Lahat ng naniniwala kay Kristo, lahat ng sumasampalataya kay Kristo, sila lamang ang pinatawad ng kasalanan. At pakakaintindihin nyo rin ha, iisa po ang Kristo pero dalawa ang administrasyon ni Kristo. Baka sabihin nyo, ako naman naniniwala kay Kristo ha, pero ang sinusunod nyo, yung Luke, Matthew, and John, Mark and John, yun po ay para sa Israel, hindi po yung para sa body of Christ. Kaya inyo din pag-iingatan kasi kaya nga sinabi ko kanina, may mga provision. May mga sistema na ibinibigay ang Panginoon sa Kristo sa atin. Hindi yung porke sinabi ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay kaya pumunta rito sa lupa, kaya siya ipinanganak ni Mary at saka conceived by the Holy Spirit ay dahil nga po ang kanyang ililigtas nung siya nagkatawang tao ay ang bansang Israel, the lost sheep of Israel. Nung kapanahon na ni Kristo dito sa lupa, magugulat kayo, baka kayo mamangha. Sabi nga ni Kristo kayong 12 apostoles huwag kayong dadaan doon sa mga hintil. Maging doon sa lugar ng mga Samaritano, huwag kayong dadaan doon. Samantalang ang mga Samaritans, mga mistisyo yan. Mistisyong Israel at saka yung mga Gentiles. Pero nyo, mistisyo ayaw. Ang gusto niya purong mga Israel. Yan ang kanya mission, to seek the lost sheep of Israel nung siya narito sa lupa. At nung siya namatay, nagpunta sa langit, may panibago na naman siyang administration. Kinuha niya si Pablo at ang kanyang layunin iligtas na ang lahat, hindi lang Israel, ang sanlibutan. Kahit na ang Israel, ililigtas niya rin. At yun dapat maging body of Christ ka. Kaya meron tayong body of Christ na sinasabi. Di ba? Naliliwanagan na kayo. Ano po? Hindi na problema ang kasalanan dahil si Kristo na mismo tutubo sa mga kasalanan. Ang tanging tao sa Biblia, ito nasabi ko na, malinaw na itinuturo ng Biblia na kung ang isang tao ay tumanggi sa anak kay Kristo doon sa mga aral niya, mayroon pa rin silang problema sa kanilang mga kasalanan. Kung tatanggihan natin si Kristo at kung ang ating yayakapin ay yung tinuturo ni Kristo doon sa earthly ministry niya, doon sa kapanahon ng mga Israel, may problema ka pa rin. May problema ka pa rin sa iyong kasalanan. Mawawala lamang ang iyong problema ng iyong kasalanan kung ikaw ay masasakop at magpapasakop bilang body of Christ. At naroon ka sa ilalim ng mga turo ni Pablo. Kasi si Pablo ang pinamahala niya Inintrust niya yung kanyang revelation kay Paul. Hindi ito galing kay Paul. Hindi ito katang isip ni Paul. Ito ay galing kay Kristo na nasa langit. Ibinigay kay Paul. Si Paul lamang ang ginawa niya instrumento na magkalat. Ikinalat niya sa lupa. Mapa-Israel man yan o mapahintil man yan. Pag sinabing Israel, yung mga non-Jewish, mga Hudyo man yan o hindi man mga Hudyo, ililigtas na ng Panginoon kasi pangkalahatan na. At pagkatapos noon, doon na siya darating, magkakameron na ng tinatawag na katapusan ng lahat. Sige, tuloy po natin. Ano po? Kulang ako po sa tubig. Sige, tuloy po natin yan. Yan o.
Sinabi ni Pablo sa 2 Thessalonians 1:5-8 na ang hindi mananampalataya ay tatanggap ng kapigatian at kaparusahan dahil sa kanilang pagsuway sa ebanghelyo. Ang sinusuway nila ay yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na ipinagkatiwala kay Pablo. Kaya si Pablo merong authority na sabihin niyang my gospel, according to my gospel. Darating daw ang panahon na yung sekreto ng mga tao ay huhusgahan, i-judge ng ating Panginoon. According to my gospel, yun ang sabi ni Paul. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon eh. Sinabi ng Panginoon, Pablo, sabihin mo sa mga tao ha, lahat ng kanilang sikreto, alam ko, lahat ng kanilang ginagawa, sila ihahatulan ko. Pagdating ng huling panahon, sabihin mo sa kanila. Kaya yun, ibig sabihin ni Pablo, may gospel. Kasi sa kanyang pinagkatiwala, according to my gospel. Nahahatulan, sa huli, hahatulan ng Diyos ang mga sikreto ng tao. Hindi kayang iligtas ng pagpupunyagi natin sa ating sarili ang paggawa ng kabutihan para maligtas lang tayo. Kundi sa puso, ang kabutihan ay itinatanim ng Panginoong Jesucristo sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Yun po ang pinakasikreto, pinakabudang sikreto. Kaya tayo ay nakakagawa ng mabuti, hindi dahil sa ating sarili. Sa sarili natin pagsisikap, ipamimigay ko na yung kayamanan ko. Ganito. Bibili ako ng mga lupain, magpapagawa ako ng simbahan para marami ang tao pumunta sa simbahan. Hindi po yun masama, pero hindi yun ang magiging dahilan para maligtas ka. Kaya ka maliligtas dahil ikaw ay tinaniman ng kabutihan ng Diyos para gumawa ka ng mabuti. Sino nagtatanim? Yung kanyang banal na espiritu. Kaya nga sabi nga walk in the spirit Lumakad tayo sa espiritu ni Kristo. Pamaya pag-uusapan natin kasi yung iba, ako'y natutuwa doon sa ibang grupo Sabi nila salvation with plus no work. Wala daw gagawin. Doon sa unang ng Romans 4, talagang walang gagawin dahil biyaya yun Talagang biyaya yun. Kaya ka naligtas, wala kang ginawa. Pero papaliwanag ko sa inyo pamaya para maintindihan nyo mabuti. Kasi yung iba, natutuwa ko dahil inilalagay nila, nagpupo sila, salvation plus no work. Tapos hindi nila pinapaliwanag. So, pag ikaw ay gusto mong maging grace believer, nabasa mo yun, wala na palang gagawin, Yung palang kaligtasan ng Diyos, maniwala lang ako sa Panginoon na siya pinako sa krus at itatanim ko sa aking puso Wala na palang okay na pala ako. Wala na pala akong gagawin. So, okay lang na magkasala ako. Parang nagiging license to sin. Nagkakamero ka na lisensya sa kasalanan. At hindi ka mag-iingat. Hindi ka mag-iingat. Yun po ang galing talaga ni Satan Alam nyo si Satan, yung mga ibang denomination, hindi na siya nakikialam doon kasi alam niya, yun kanya na yung ibang denomination. Ang kanyang pinapakailaman, itong mga grace believer na nasa body of Christ. Kailangan gumawa siya ng panlito ng confusions. Kasi kapag yun inabasa mo, nakita mo yung salvation plus no work, okay ka na, kampante ka na, complacent ka na sa iyong sitwasyon, sa iyong buhay, doon sa estado ng iyong spiritual na buhay. Complacent ka na Kaya nga, yung iba sabi nila, once you have saved, you are always saved. You are already saved. Hindi ko, pamaya, narito yun inilagay ko dito. So, may problema po doon. At pamaya ay ating tatalakay. Sige, tuloy po natin ito. Ano po? Yan. Pinapangaral namin ang ebanghelyo. Katulad ko, pinapangaral ko po yung ebanghelyo upang marinig ng mga tao ang ibinigay ni Kristo at paniwalaan ito bilang kaligtasan. Kasi kung patuloy sila doon sa ganong kaalaman, may problema po yun
Merong confusion yun. May problema yun. Kawawa naman. Hindi ko sila hinahatulan, ha? Hindi ko sila hinahatulan. Pero ang sinasabi ko, kailangan maging truthful tayo. Maging makatotohanan tayo doon sa sinasabi ni Pablo doon sa kanya mga sulat. Kailangan ating himay-himayin bawat isa. Hindi lamang yung 1 Corinthians 15, 1-4 tapos titigil na tayo doon, tutuldukan na natin. Hindi lang po ganun. Kailangan himay-himayin natin yung iba pa. Kasi kaya nga sinabi mystery ni Kristo mystery of Christ yung lahat na yun. Kasi lahat ng 13 sulat na yun ni Kristo, inireveal niya yung kay Pablo, kaya kailangan hindi lamang doon sa 1 o 2 o 3 hanggang sa 12 tayo maniniwala, kasi kailangan lahat paniwalaan natin yun at ating gawing guide sa ating buhay. So sige po, pagpatuloy po tayo, no? Nangangaral si Pablo sa mga hintil na sila ay makakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan sa kanilang pananampalataya sa ebanghelyo. Ito po ay nasa doon sa Acts 26:18. Ang pananampalataya ay kailangan po ang pananampalataya. Yun po ang very important component ng ating salvation, yung ating faith kay Christ. Doon yung tamang pananampalataya natin kay Christ. Hindi lahat ng ginawa ni Kristo ay doon tayo. Kailangan doon lang sa ginawa ni Kristo na inireveal niya kay Pablo, kasi yun lamang po ang ating patnubay. Kapag ang sinunod niyo po yung una, hindi kayo makakasama sa kaligtasan. Magkakameron lamang kayo ng chance pagkatapos ng rapture, but you were left behind. May iwan ka. Pagkatapos ng rapture, sigurado ko yan, may iwan ka kapag hindi mo ito pinuro itong kay Pablo, pag hindi mo ito pinaniwalaang mabuti itong kay Pablo, sasamahan mo ng ibang gospel. Hindi po pwede yung halo-halo, yung mix gospel. Kailangan yung kung ano lamang yung direktiba na sinasabi ng Panginoong Jesucristo, dito nyo ako papaniwalaan para kayo aking ililigtas, mga hintil, kasi hindi kayo Israel. At kayo ding mga Israel na mga matitigas ang ulo na hindi kayo naniwala noon sa inyong mga ninuno, pwede pa kayong sumama dito. Kaya nga both Israel and Gentiles dito sa body of Christ, parehas tayo both. Hindi katulad nung una na mayroon discrimination. Israel lamang ang binibigyan ng pabor ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga Gentiles, wala na. Ang tawag nga sa atin ng mga panahon ngayon, aso. Dapat muna daw ang una makinabang ang sambayanan ng Israel bago yung mga aso. Pero yun, napakasakit na salita yun. Kaya pasalamat tayo. Sapagkat nakita tayo ng Panginoon Jesucristo na siya umakyat sa langit. Yan yung tinatawag na ano ba yung sinabi doon sa sa Romans 6, keep secrets. Kaya ito'y ginawang keep secret Alam na ito ng Panginoong Jesucristo, alam na ito ng Diyos, kaya lang hindi nila ibinubulgar noong kapanahonan niya dito sa lupa dahil magagawa ng kaaway ng paraan para hindi ito matanggap ng sangkatauhan. Pasalamat tayo kasi marami na rin ang nakakatanggap. At kapag nahusto ang bilang, kaya magmadali na kayo. Huwag kayong patumpik-tumpik. Pag nahusto na yung bilang ng mga Gentiles na naniniwala dito sa mystery ni Kristo na ito yung 13 books at titindigan at sasampalatayanan, pag nahusto na yung bilang na yun, boom, magkakameron na ng rapture. Kaya hindi lahat ng mga tao ngayon ay maliligtas sa rapture. Maniwala po kayo sa akin. Dahil ang iba, matitigas ang ulo. Kaya they will left behind. Pero, hindi ko naman kayo hahatulan na pupunta agad kayo sa impyerno dahil meron pa kayong chance doon, pero magdadanas kayo ng kapighatian. Yun ang tinatawag sa Bible, sa Genesis na Jacob's trouble. Sa Bible. Hindi ko alam kung nasa Genesis yun. I'm sorry kung... Basta meron Jacob's trouble, hanapin nyo yan. Kapighatian yan. 7 taon. Yung kalahati ng 7 taon, medyo maganda-ganda. Pero yung huling kalahati, alam nyo ba itong mga mga kapatid Ito,
ito sinasabi ko sa inyo, ito may katotohanan po ito. Itong lahat ng inimbento na yan, mga nuclear weapons na yan, gagamitin po yan. Kaya ang nararamdaman ko po, hindi po ako psychic ha, baka sabihin nyo ako psychic naman ng hula. Ang nararamdaman ko sa sarili ko lamang, ito ay magagana pagkatapos na rapture. Kasi pag sinabing Armageddon, kasi pagtutulong-tulungan ng Israel ng iba't ibang bansa. Saan ba kumakampi? Di ba ngayon ang threat sa mundo ang bansang China? Kaya nga hindi natin tayo makapalag kahit na pitikin tayo sa ilong, kahit na anong gawin natin. Kung walang tutulong sa atin, hindi tayo makakagalaw. Dahil sila yung may pinakamalaking pandigma, kasangkapang pandigma. At saka malaki silang bansa. Tayo lang, maliit na bahagi lang ng kanilang bansa. Kung ikukumpara yung laki natin. At sila yung may pinakamarami na mga ganyan na weapons. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng isang logic. Saan ba kumakampi ang China? Kumakampi ba yan sa Israel? Hindi. Ang kinakampihan niyan, yung kalaban na Israel. Kaya nga, sa Armageddon, magkakampi-kampi yan lalabanan nila Israel Pero darating ang Panginoon sa Kristo, siya ang magliligtas sa Israel. Kita nyo ngayon, kayang-kaya pang i-resist ng Israel yung mga nakapaligid sa kanya. Pero pag nagtulong-tulong na yan, marami ng bansa nagtulong-tulong, mahihirapan din ang Israel. Kaya darating doon yung pagliligtas na ng Panginoon. Ito yung sinasabi ko kanina Yan, ito yung sinasabi ko po kanina yung Gospel of Christ. Ito, to be saved today God requires that you believe full Gospel of Christ without adding any words. Dapat i-explain po nila ito. Itong without adding any words. Dapat i-explain po nilang mabuti yan para maunawan at maintindihan ng tao. Yan po ay may katotohanan. Pero ipapaliwanag natin sa inyo kung ano ang ating gagawin. Kasi kapag hindi po yan pinaliwanag, yung taong mga bagong mga grace believer, baka po mauwi sila na bigyan nila ang kanila sarili ng lisensya para gumawa ng kasalanan. Ay, okay naman pala. Without any works pala. Okay lang. Kahit magkasala ako, okay lang. Sige, gawin ko yung gusto ko. Gusto kong mag-commit ng adultery. Sige, mag-adultery ako. Ay, ang ganda nung kuhanin ko kaya yun ng walang paalam. Ganon po. O kaya dayain ko kaya yung boss ko. Sabihin kong nagtatrabaho ko, pero hindi naman pala ako nagtatrabaho. Lalabas ako na maaga, ililista ko, lumabas ako ng alas 5. Yan ganyan po yun ang ibig sabihin Kasi, wala kayong disiplina. Hindi nyo dinidisiplina yung inyong sarili at hindi nyo inaayos ang inyong sarili. So, patuloy kayo ng patuloy. Meron kayong meron kayong kahantungan noon. Baka akala nyo kayo tunay na body of Christ, yung pala hindi. Fake pala kayo na body of Christ. Kasi hindi nyo sinusunod ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Wala kayong pananampalataya sa Panginoon sa Kristo kasi kapag sinabi pong sumasampalataya, meron po yung pagsunod. Susundin nyo yung mga kagustuhan niya. Sinasampalataya naman ng isang tao. Katulad ko, halimbawa, naniniwala ako doon sa tatay ko pero hindi mo naman sinusunod yung tatay mo. Tigas ng ulo mo. Parang hindi ka rin naniniwala. Kaya, bago ka magsalita ng, okay yung papa ko. Naniniwala ako sa papa ko. Pero, sinusunod mo yung kanyang ginagawa. Yun ang talagang tunay na naniniwala. Dahil sinusunod mo yung kanyang kagustuhan sa iyo. Wag mong gagawin to. Meron pala akong iuutos sa iyo. Punta ka doon. Pero hindi mo naman sinusunod.
Tapos sasabihin mo, yung papa ko, magaling yan, pinaniniwala ka. Pero, ikaw, hindi mo siya sinusunod. So, baliwala yung paniniwala sa tatay mo, nagsisinungaling ka. Niluloko mo yung sarili mo. So, ganun pong ibig niya sabihin, Yan. Sige po, tayo po magpatuloy. No work but grace. Yan. Ito po talaga yung tama No work but grace. Tama yan sa una. Papaliwanag natin May mga verses po yan. No work but grace. Yan. Doon, pag binigkas po natin teka. Sandali po. Mga kapatid, sandali po. Dito ako nagtatagal sa ganito. Bubuksan natin yung ating Bible. Yan. Yan Ito. May mga verse po diyan Romans 4:4 hanggang Romans hanggang 5 tapos Romans 11 to 6 tapos Galatians 5:1. Inilagay ko na po yan diyan, yung component na yan ng mga verses dahil napaka-importante po yan na maintindihan natin dito sa topic natin Sabi po dito, ngayon sa gumagawa ay hindi ibinibilang na biyaya ang gantimpala kundi utang doon sa mga gumagawa ka nga. Hindi yun biyaya dahil pinagpaguran mo Kaya ang tawag doon utang, parang binabayaran mo lang. Tapos sa 5, sabi dito, dadapwat sa kaniya na hindi gumagawa kundi sumasampalataya sa kaniya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibinibilang na kapatawaran. Sumasampalataya sa kaniya na umaaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya binibilang. So, yun ang tinatawag po na biyaya. Kasi sinampalatayanan mo, wala kang ginawa. Sinampalatayanan mo, wala kang ginawa. Tapos doon sa Romans 11:6, sabi dito, at kung sa pamamagitan ng biyaya ay hindi na sa mga gawa, kung hindi, ang biyaya ay hindi na biyaya, ngunit kung ito ay sa mga gawa, kung gayon ay hindi na biyaya, kung hindi, ang paggawa ay hindi nagawa. So, ang biyaya ay binigay sa atin bago tayo magkaroon ng pananampalataya. Yan ang ibig ko pong sabihin. Kaya nagkameron po tayo noong bago tayo nagkameron ng pananampalataya sa grace, sa gospel of grace of God. Doon sa sinasabing ito na yung katuruan ng body of Christ. Nung hindi pa natin naunawaan yun, before, talagang yan po ay grace, biyaya talaga. Pero pagkatapos noon, ngayon na naunawaan natin ang lahat ng bagay tungkol sa kaligtasan sa ilalim ng biyaya, ay dapat tayong manindigan at huwag nang muling pasakop sa kasalanan. Huwag na tayo magpapasakop sa kasalanan. Kailangan na doon yung paggawa. Naiintindihan nyo ba ako doon? Dahil parang sasabihin nyo, ano yung sinasabing no work plus no work? Bakit ganun? Kasi ang ibig sabihin, kapag naroon ka na doon sa estado ng biyaya ng Diyos, kailangan pag-ibayuhin mo naman. Kailangan huwag kang pasakop. So pag sinabi bang magpasakop, basta kalaan ba nakatihayang ganyan? Kayang-kaya kang sakupin. Kung katulad tayo, kung tayo basta-basta na lang mumulistyahin ng bansa China at hindi gumagawa yung ating mga kasundaluhan, talagang
Sasakupin na lahat yan, yung West Philippine Sea at kalaunan baka buong Pilipinas na. Kaya nga tayo, kahit maliit na bansa, gumagawa tayo ng paraan. Kaya malaking pasasalamat natin doon sa ating mga kasundaluhan. Talagang ang puhunan nila dyan, buhay. Pag nagkamali dyan, talagang putukan dyan, patay sila dyan. Anong kalaban-laban nila dyan? Kaya, lagi nating ipagpipray yung ating mga kasundaluhan. At lagi nating ipagpipray na yung kagustuhan ng Diyos ang mangyayari, hindi yung kagustuhan ng mga Pilipino, ng mga taong Pilipino. Dahil ang kagustuhan natin, lumaban tayo. Ubos tayo. Kaya ang ating gagawin, ang ating ipapanalangin ay yung kagustuhan ng Diyos ang mangyari dito sa sitwasyon ng bansang China at saka ng Pilipinas. Inahalin tulad ko lang doon yung aking ipinipreach sa inyo, yung aking pinapahayag sa inyo para maintindihan nyo yun. Kasi kung wala pong ganun tayong gagawin, wala pong mangyayari sa atin. Kailangan po meron din tayo, gumawa rin tayo. Huwag tayong basta na lang tumihaya. Huwag na lang tayong basta nakatayo. Hindi na nga tayo pinapadaan ng bansa China, basta lang tayo nakatayo dyan. Basta lang, sige, pahayag tayo, ganyan. Ganyan. Wala. Mumulisyahin tayo ng mumulisyahin. Kaya kailangan meron din tayong pagkilos. Pero ibig sabihin, hindi tayo lumalaban. Gagamitan natin ng utak. Ganon din dito sa kasalanan. Kailangan meron din tayong pagkilos. Kasi pag nilagyan mo agad ng tuldok, yung turo, no work plus no work, hindi mo pinapaliwanag, lalabas yan na meron kang lisensya na gumawa ng kasalanan. Basta ka na lang nakatihaya, nakatayo. Alam niyo yung kasalanan, kakainin ka ng kasalanan eh. Samantalang yung kabutihan, hindi po ganun ang mangyayari. Pero yung kasalanan, kakainin ka. Kasi meron tayong pagnanasa eh. Pag tayo hindi kikilos na ganyan, para labanan yung kasalanan, sasakupin tayo ng kasalanan. Tuloy-tuloy na yan. Yun ang ibig ko sabihin na paliwanag dito. Na yung ibang mga nagtuturo sa grace believer, ay no work yan. Kaya yung isa kong, ayaw ko na lang dapat magkameron tayo na ilagay natin ang ating sarili sa tamang huwisyo ng ating pag-iisip, sa tamang pag-iisip. Hindi yung gusto natin kung anong gusto lang natin, sige tuloy-tuloy tayo kahit na tayo makasakit sa ating kapwa. Kahit na tayo makalamang sa ating kapwa. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang gusto ng Diyos. Yan Kaya doon sa Galatians 5:1, ito po yung pinakamaganda rito sa Galatians 5:1. Ito po yung gustong-gusto ko dito sa sinulat ni Pablo. Sabi sa Galatians 5:1, para sa kalayaan at pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa kasalanan, sa pamatok ng kasalanan. Magpakatatag tayo. Kaya nga meron tinatawag si Pablo na yung umuungol. Nakalimutan ko na yung umuungol. Meron siyang verse na Teka, hanapin ko yung verse na yon. Umuungol sa sakit Pero hindi yung sa sakit ng katawan. Doon sa sakit ng pananakop ng kasalanan sa iyo. Nagpupumiglas ka kaya ikaw parang ano ba yun sa Ay nako, ano ba yan? Malilimutin naman na tayo Sana hindi tayo maging malalimutin. Hanapin natin. Romans 8. Hindi ko makita po. Sandali lang po. Sige. Maganda yung pinapaliwanag natin na maayos para hindi tayo mawala doon sa
Yun, groan. Groan. Yung ikaw parang, ano ba yun? Naghihirap ka. Nag-groan yung iyong sarili dahil sa kasalanan. Hindi dun sa sakit na iyong nararamdaman, kundi dun sa pananakop ng kasalanan. Kasi kung hindi ka kikilos, sasakupin ka ng kasalanan eh. Ang iyong espiritu na kay Kristo, kaya naglalaban yan eh. Naglalaban yan. Kaya hanggang sa matapos po ang mundo, yung sin at yung sin at saka yung righteousness, yung kabutihan at yung kasamaan, hindi yan magkakameron ng peace agreement. Wala. Kasi talagang sasakupin ka niyan ng kasalanan Kapag ikaw ay nagpatumpik-tumpik sa iyong sa iyong buhay bilang mananampalataya, sasakupin ka ng kasalanan. Tanda mo yan, kapatid. Kaya kailangan meron ka din pagkilos. Sige, ating ipagpatuloy po at tayo mahaba. Yan mo. Kaya pagkatapos ng maunawaan ang mystery ng ating Panginoong Jesucristo mula sa krus, ang biyaya ng Diyos ang nagpapaliwanag nagpaliwanag sa atin upang magkamero ng matatag na paninindigan na hindi na muli pasakop dito at tumugon na may pakumbabaan sa ginagawang pagbabago ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin at bilang tugon. Yan, ito ang bilang tugon. At dapat na ihandog natin ang ating sarili na malinis sa harapan ng Diyos at layuan ang nasa ng mundo. Ito po yun Yan Oops, yan Romans 12:1-2. Hindi na ho yan ilalagay dyan kung hindi po yan importante. Hindi ho yan isusulat ni Pablo kung hindi rin po yan sinabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, itong mga salitang ito galing sa Panginoong Jesucristo. Ano bang ibig sabihin ng Romans 12:1 at saka 2 para sa ating magandang paliwanagan ating kuhanin? Sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo. Nakikiusap siya, I beseech in you, sabi ni I beseech in thee, sabi ni Paul. Pinamamanhik ko sa inyo sa pamamagitan ng mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan. Itong buhay nating katawang ito, ihaharap natin na isang haing buhay na banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siyang inyong makatwirang paglilingkod. Yun ang ating paglilingkod sa Diyos. Ihahain nating malinis. Ibig sabihin ng malinis, iiwas tayo sa kasalanan. Hindi tayo magpapatuloy sa kasalanan. Ano ba pagkakaintindi nyo dyan? Ihayin. Ihayin ninyo yung inyong buhay. Doon sa 12:2, anong sinabi niya? At huwag kayong, Romans 12:2 ito 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kasi nabago ng ating pag-iisip Tayo ay bagong nilalang na. Doon sa 2 Corinthians 5:17, lahat ng nakay Kristo, dito sa ikalawang administrasyon ni Kristo, tayo ay bagong silang na. Tayo bagong creature, bagong nilalang. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyong kung ano ang mabuti at kaaya-aya at sakdal sa kalooban ng Diyos. So ano ba yung mga bagay na yun? Yung mga kaaya-aya, mga mabuti, sakdal sa kalooban ng Diyos. Lahat ng mabubuting gawa yun. So meron din itong trabaho. Yun ang gagawin mo mahigpit ang tagubilin ng ating Apostol Pablo na magpakasakdal tayo at lumayo sa kagustuhan ng mundong ito. Ano ba yung kagustuhan ng mundong ito? Yung pita ng laman. Kaya basahan nyo mabuti. Ulit-ulitin nyo yung Romans 8:1 para maganda ang inyong doon, para maganda ang inyong laban doon. Ano ba sabi doon sa Romans 8:1? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk na lumalakad na hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu ng
ating Panginoong Kristo. We walk not after the flesh, but after the Spirit. O, kalinaw niyan. So, meron din paggawa. Kailangan lalakad tayo sa kanyang Espiritu. Oh. Oh. Ano sabi dito? So what we can say about this? Is there a work or nothing after grace? Oh. Ano ba masasabi natin dito? May paggawa ba ito? O wala pagkatapos ng biyaya? Tapos, inilagay ko rito yung Philippians 2.12. Ano sabi sa Philippians 2.12? Oh. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Oh, work out your own salvation with fear and trembling. Work out your salvation. Pangalagaan natin yung ating kaligtasan. Kumbaga parang kristal. Kristal na babasagin, hahawakan natin mabuti. Work out. O, kailangan merong fear. Ang ibig sabihin ni fear, meron tayong pagkatakot sa Diyos na ito'y huwag malalaglag at mababasag ito. And trembling, meron tayong pangangatal at pagkatakot sa Diyos. Yan yung ating kaligtasan eh. So ano, ang masasabi natin dito, may paggawa ba o wala? Pagkatapos ng biyaya. Kayo na makakasagot niyan. Isipin nyo mabuti. Kaya wag tayong tutulog-tulog sa sinabing salvation plus no work na hindi naman nila ipinapaliwanag. Nakakatuwa yung mga ganun eh. Yun ang ginagamit ni Satan, yung mga ganun na mga tao. Kasi nasa biyaya ka na, baka ma-pull out ka pa doon sa grace. Lalo na yung mga babes in body of Christ, babes Christian in body of Christ. Yung ang kinakain pa lamang ay gatas. Ano mangyayari sa ay okay pala yun. Oh, okay pala, magpatumpik-tumpik na lang ako, okay lang, sige. Oh. Ganda nung nakilala ko doon, may gusto sa akin, patulang ko nga. Pero may asawa na yung tao. Total, nasa grace naman ako eh. No work. At saka, kung ako'y ligtas na ako magpakailanman. Alahanin ninyo mga kapatid, ang Panginoon ay napakabuting Diyos. Kahit na tayo nasa grace, binigyan pa rin tayo ng kalayaan, freedom to choice, kung anong gagawin natin, kung masama o mabuti. Although, yung kanyang espiritu nagtatrabaho sa atin. Pero may mga desisyon pa rin tayo na natutupad. Kaya nga, tayo umuungol eh. Nakikipaglaban sa kasalanan. Umuungol tayo. Nasa Romans 8 yun, hindi ko lang nakita kanina. We're grown. Hindi yung grown na lumalaki, grown. G-R-O-A-N. Grown. Umuungol tayo. Humahalingin sa sakit. Mahirap kalaban ng kasalanan, nakala nyo ba? Kaya lagi na lang natin itatanim sa ating isipan, si Kristo tumubo sa atin sa kasalanan. At si Kristo nagpapatibay sa atin. Na maintindihan na natin yung biyaya, binibigyan tayo ng katibayan, ng kalakasan para ma-resist natin ang kasalanan. Tayo yung workmanship, kailangan maging workmanship tayo ni God. Kasi yung iba, ang sinasabi lang nila, yung mga naggumagawa ng ganitong post, ang sinasabi lang nila ay yung Ephesians 2:8 at saka 9. Hindi na nila binabanggit yung 2:10. We are workmanship of God to do good works. Kasi pag sinabing 8-9 lang, ako sinagip na ako ng biyaya ng Diyos sa kasalanan. Biyaya, libre yun, libre. Tapos tutuldukan mo na. Hindi mo na itutuloy doon sa Ephesians 2:10, talagang wala. Yan.
By grace we are dead to sin. Patay na po tayo sa kasalanan. Siya nga pala, ako natutuwa ako dahil kasi pag tinitingnan ko doon sa YouTube yung aking mga ginagawa, konti lamang yung nakikinig, nagbubukas, pero doon sa Facebook ko, maraming nagko-comment ng amen. Maraming nag-i-amen. Sana doon po sa mga nag-i-amen, intindihin niyo po simula hanggang wakas, kasi baka tiningnan nyo lang yung drawing, yung title, tapos na. Inaalis nyo na. Kailangan po, intindihin nyo rin. Pakinggan nyo rin po yung sinasabi ko. At mayroon po yung paliwanag. At natutuwa rin pala ako, kasi yung iba pala, sikretong nakikinig. O nagbubukas, nanonood. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos. Hindi ko po dito hinahangad na magkameron ako na gamitin ko itong monetary purposes para ako magkapera. Hindi po. Ang gusto ko po, makapagligtas lang po ako ng kaluluwa ng tao. Yan po yung aking hinahangad sa buhay. Alam nyo, sa isang pastor, sa akin po na experience na gumaganap ng ganito, wag po kayo mag-iisip na kailangan magkameron ako ng pera sa church, gumawa ako ng paraan. Teka, meron nga ako nakasama nung una, uy, pastor, ilagay mo yung dyan, GCash, para yung iba magbigay. Hindi po. Alam niyo ang Diyos, ito sasabihin ko sa inyo, tinitingnan ng Diyos yung ating puso at siya ay nagbabayad. Hindi po sa pamamagitan ng mga ganun para binayad sa akin ng Diyos na ako'y lubhang nasasaya sa aking buhay, sa aking sarili. Ano yung ibinayad sa akin? Ito experience ko ito Ito yung binibless ng Diyos yung aking mga anak. Binibless po ang aking mga anak. Nakakameron sila ng mga magagandang mga career, nakakameron sila ng mga magagandang hanap buhay. At kapag sila na-bless, bless na rin ako. Kasi kahit na ako'y mawala dito sa mundo, hindi ko babaunin na ako'y malulungkot dahil sila ay palaboy, sila ay nasa lansangan na nanlilimahid, ganyan. Ang kanyang mga anak ay amusin na kung ano-ano. Hindi, nakikita ko na masasaya yung aking mga apo. Magaganda mga isinusuot, masasarap ang kanilang mga kinakain, nasa magaganda silang lugar. Kahit na ako'y naririto na lang nag-iisa sa Pilipinas at aalis na rin yung aking anak na bunso, ayun, may kasama pa akong isa, yung aking lalaki. Masaya na ako dahil magaganda na ang kanilang mga katatayawan sa buhay. Kahit pa paano, siguro naman di nila ako pababayaan. Teka si Papa baka makulong dahil ganito. Mayroon siyang mga utang. Hindi naman siguro ko pababayaan ng aking mga anak na ganun. Kaya malakas din ang loob ko. Ayun, ang pinapasalamat ko sa Diyos, binibless niya sa ibang paraan ako. Binibless niya yung mga anak ko. Kaya ako'y natutuwa at ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sige, yun po adlib yun. Medyo maba. Ito, pagpatuloy natin yung ating topic. By grace, we are dead to sin. Yan. Dito sa topic na ito, medyo may mahaba tayong paliwanag at marami akong babanggitin dito mga verses dito. Ano sasabihin natin? Ito yung balitaktakan doon sa Romans chapter 6 kaya nagsingit din po ako dito ng mga ibang verse. Ito yung mga pinag-usapan sa chapter 6 ng Romans. Sabi dito, ano sasabihin natin? Magpapatuloy, sorry, hindi natin nailagay. Yan. Ano sasabihin natin? Magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? Patay na tayo sa kasalanan at hindi na nabubuhay pa doon at hindi na maaari pang mabuhay doon. Ito ang prinsipyo ng iba.
Ito yung mga prinsipyo ng iba ha, yung mga ibang mga nasa grace believer. Hindi ba't ang saganang biyaya ng Diyos ay lalong nagniningning kung tayo ay patuloy na nagkakasala? Ito yung kanilang paliwanag doon sa Romans 5:20. Kaya hindi nila inaalintana kung sila man ay sagupain ng kasalanan, nasasakop sila. Madali silang sumusuko. Wala silang pagpupunyagi, wala silang pakikipaglaban. Oh. Kaya basta na lang silang nasasakop, ang dali nilang nasasakop. Yan o. Dahil tayo ay matuwid, magpakailanman sa paningin ng Diyos, hindi dapat tayo basta na lang magkasala. Oo. Kasi tayo ay nasa grace na, pag nagkameron ka ng eternal security, ay, meron naman akong eternal security na, okay na ito, kahit na ligtas na ako eh. Titikman ko rin ito. Ay, parang masarap eh. Natutuwa yung iba eh. Tsaka, paano ako mabubuhay eh? Wala akong, kailangan ko mangguyo. Wala akong hanap buhay, ganyan. So, gawin ko rin ito. So, patuloy sila doon. Wala silang disiplina sa sarili. Yung sinasabing wala silang disiplina, no? Oh. Dahil tayo ba'y matuwid, magpakailanman, meron tayo eternal security sa paningin ng Diyos, hindi tayo basta-basta na lang na bibigay, na magkasala at mamuhay kung ano ang gusto natin. Yun na sinasabing, nabubuhay sila kahit anong gustuhin nila eh. Wala silang red line na, oops, hindi pwede, nasa red line na ako nito. Walang red line sila. Basta sila tuloy-tuloy lang. Ganun ang kung ano, kahit na sila nasa grace, na nagtuturo pa rin ng grace, ganun ang mga buhay nila, ganun ang ginagawa nila. Oh. Oh. Ito ang tanong na sinasagot ng Romans chapter 6 to 8. Basahin niyo po yung Romans chapter 6 to 8. Malinaw at emotional ang sagot ni Pablo sa ganitong uri ng pag-iisip ng ibang mga grace believer. O, huwag nawa, o Diyos. O, huwag nawa tayo magkakasala. O hindi na po, o Panginoon, hindi na po magkakasala. Naway hindi na po mangyari. Bir mo siya, o. Ganun ang kanya mga sagot. Doon sa paliwanag niya, doon sa Romans 6, ganito ang kanyang emosyon na sagot. O, iwaksi sa pag-iisip, dapat iwaksi natin sa pag-iisip ni anino man lang kasalanan. Iwawaksi natin sa pag-iisip. Kung iti papasok man sa ating pag-iisip, kailangan tayo yung mag-concentrate, magmatigas ang ating katawan na wag ito makapasok. Tumutokso pa lang ito tayo manlalaban na sa kasalanan. Hindi na mangyari. Ang mga inaring ganap na mananampalataya kay Kristo, hindi dapat magpatuloy sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana. Ang turo ni Pablo ay kung paano napakaraming biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay katwiran sa atin. Hindi lamang yun, porque grace abounding, nagbibigay na ba yun ng katwiran sa atin? Gagawa pa ba tayo ng gagawa ng kasalanan para magbigay ng katwiran? Hindi po yung ganun. Ang ibig sabihin niyan, before na tayo ay nagkameron ng paniniwala sa grace, dumadami ang kasalanan sa ating katawan, tayo nasasakop, pero lalong dumadami naman yung biyaya ng Diyos na siya lumalaban sa atin. At nung maintindihan natin na ganun, kailangan tayo huminto. Magpunyagi tayo. Natigilan natin yung kasalanan. Ito ay nagpapabanal sa atin. Yung biyayang yun, nagpapabanal sa atin. O nagbubukod sa atin mula sa kasalanan. Yung grace na yun ang magsisiparate sa atin from sin to righteousness. Dadalhin tayo sa kabutihan. Dapat po ganun ang mangyari at dapat nararapat. Hindi po tayo mananatili doon sa kasalanan. Inalis na tayo Inihiwalay na tayo pero babalik ka pa rin. Para ka may lastiko sa kasalanan. Ganun bang ibig nyo sabihin? Itong kasalanan, napakahirap po nitong ituro, mga kapatid, sa grace. Mas maganda pa nga doon sa mga baptist doon sa mga ibang denomination kasi sila meron silang sariling pagpupunyagi.
Hindi nila alam masyado yung pagdating doon sa biyaya, yung espiritu, yung misteryo ng biyaya, hindi nila alam. Kaya sila, nagpipilit sila hindi magkasala. Pero hindi din po yun ang nararapat. Oh. Kaya, talo pa tayo ng ibang denomination eh. Ang lakas ng kanilang disiplina sa kanilang sarili. Oh. Kasi nahihiya sila sa mga tao. Uy, bishop na yun, oh. Ang bait ng bishop na, ay, siyempre, bishop na yan, eh. Talaga magpapakabait yan. Ganun eh. Ganun ang kanilang idealismo sa kanilang buhay. Ganun ang kanilang prinsipyo. Mahirap po itong ituro, itong kasalanan, kasi ito yung hindi naiintindihan ng mga ibang grace believer. Oh, ito ha, oh. Ito ay nagpapabanal sa atin, itong biyayang ito, at nagbubukod sa atin mula sa kasalanan. Ang kanyang biyaya ay hindi nagpalaya sa atin sa kasalanan. Tandaan nyo ito mabuti ha. Oh. Ito, oh, nilagyan ko rito ng, ng underline. Oh. Nilagyan ko ng highlights na blue. Oh. He doesn't, sa English, he doesn't free us to sin. It frees us from sin and gives us power over it. Ang hirap ko pa magsalita ng baka malaglag yung aking pustiso. Oh, and gives us power over it. Oh. Sa Tagalog, hatin nyo sa Tagalog. Ito ay nagpapalaya sa ito. Ang kanyang biyaya ay hindi nagpapalaya sa ating kasalanan. Bakit kaya ganun? Kasi ang ating katawan may kasalanan pa rin. Itong flesh natin, ito ay flesh na ang kanya sinusunod ay kasalanan. Kaya kailangan yung ating espiritu lumalaban. O, ito ha, o, inyong intindihin mabuti itong inilagay ko dito sa outline ha. Napakaganda po nito. Ang kanyang biyaya ay hindi nagpapalaya sa atin sa kasalanan. Ito ay nagpapalaya sa atin mula sa kasalanan. Nagpapalaya ito sa atin mula sa kasalanan. Hindi ito nagpapalaya sa atin sa kasalanan ha. Dahil alam ni Pablo na ang ating katawan ay binabalot pa rin ng laman. At ang laman natin, yun may pagnanasa na minana natin sa ating unang mga magulang. Kaya lang, yung biyaya ng Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa kasalanan, from sin, siya nagpapalaya mula sa kasalanan at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan laban dito. Yun ang maganda. Binibigyan tayo ng kapangyarihan laban dito kasi nagtatrabaho sa atin ng Holy Spirit ni Kristo. Indwelling in us. Kaya nga meron tayong tatak Tatak ng Holy Spirit sa Ephesians 1:13. Tinatakan tayo na banal na espiritu at siya'y namumuhay sa ating puso. Hindi na natin siya iniimbitahan katulad ng ibang Kristiyano na kapag kumakanta, we invite Holy Spirit. Hindi ganoon. Hindi na natin kailangan pang imbitahin ang Holy Spirit dahil ang Holy Spirit, nung pinaniwalaan na natin si Kristo sa ating buhay, yung ginawa niya sa krus, na namatay siya para sa ating kasalanan, nananahan na siya sa atin. Kaya hindi na natin kailangan pang imbitahin. Kaya ang daming mga mali ng ibang mga denomination. Oh. So, naintindihan na po natin ha. Ang ganda po ng paliwanag dito. By grace we are dead to sin. Ikopya nyo po ito at maituturo nyo po ito. Gusto ko po ito ikopya nyo para po maituro nyo din sa iba. Wala po sa akin yun. Di po ako... Ito po galing sa ating pag-iisip, pero siyempre nagbabasa rin naman po ako. Galing po sa aking pag-iisip. Kahit na po ito yung i-preach sa iba, wala po. Ang gusto ko nga po, marami ang makaalam nito para marami ang maligtas. Sa mga pastor na nakikinig ngayon, inyo po itong pag-aralan mabuti. Kung hindi nyo naman matatanggap, okay lang. Pero kung matatanggap nyo, ituro nyo rin po sa iba. At kagalakan po yun ng aking buhay, ng aking sarili. Na maintindihan po para tayo po lumaban sa kasalanan. Galatians 5:1. Huwag na tayo muli magpapasakop sa kasalanan. Kaya ang topic po natin kasalanan, kaya po ako ganun. Nadadala po ako ng aking emosyon. Yan. Yan. Magbasa po tayo ng mga ilang verses dito, no?
balikan lang natin ng konti ha bago tayo dumako dito sa verse. Patay tayo sa kasalanan, buhay tayo sa Diyos. Kaya yung sa Romans 6:1, ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? Ito yun eh. Kasi yung iba, lagi nilang ina-apply yung 5:20, yung abounding grace. Nagiging complacent sila, natutulog sila sa kangkungan. Kaya sila nasasakop ng kasalanan. Ang kasalanan para yung kanser. Pag nasakop yung iyong kamay, dire-diretso na yun sa katawan. Kaya kailangan meron tayong antidote. Ang antidote natin ay yung kapangyarihan ng biyaya. Yun ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para ma-resist natin yung kasalanan, yung kapangyarihan ng biyaya. Ito yung itong 6:1 na ito yung sagot doon sa Romans 5:20. Bukod dito pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay managana. Datapwat kung saan dumarami ang kasalanan, ang biyaya ay lalong sumasagana. Intindihin ninyong mabuti, palalimin ninyo ang inyong pangunawa kung anong ibig sabihin nito. Ulit-ulitin niyo po itong 5:20 at saka itong 6:1. Alam niyo ito nung ginawa ito ni Pablo? Sa isang upuan lang, itong chapter na ito. Magkasunod po ito. Iisang beses niya ito sinulat. Itong chapter 5 at saka itong chapter 6. Kaya meron agad siyang sagot doon sa 5:20. Ano nga? Kasi alam ni Pablo na darating ang araw sa mga panahong darating lilipas at ngayon nangyayari na yung 5:20, yan ang magiging puhunan ng ibang mga grace believer para sila ay magkameron ng license to commit sins. Kasi sabi nila meron na silang eternal security at sumasagana yung biyaya. Alam niya, kaya sumagot agad siya doon sa 6:1. Ano nga ating sasabihin? Magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? Intindihin niyo mabuti para malaman ninyo ang inyong kaunawan sa kung anong ibig sabihin nito. Nang di pa natin lubos na natatanggap ang biyaya noon kung saan madami ang pagsuway, madami din ang biyaya na magpapataob dito. Yun ang ibig sabihin papataobin ng biyaya yun. Kasi alam ng Diyos na noong hindi pa natin alam yung gospel of grace na ito, laghanap ang kasalanan. Laghanap. Kinakain na ng kasalanan ang tao, pero ang ginawa niya, nagbuhos din siya ng abounding grace. Laghanap din ng biyaya para mapataob yung na kahit papaano ay sumagi sa ating isipan at pumasok sa ating puso upang ating sampalatayanan. At kapag nangyari na yun, alam na natin ang gagawin natin sa kasalanan. Yung pong ibig sabihin nito. Tingnan nyo ha, basahin natin itong mga verses na ito ha. Babasahin ko sa Tagalog. Sa Romans 6:4, meron akong mga ginawa dito Yan. Dead to sin, alive to God. Yan. Dead to sin, alive to God. Sabi dito, sa 6:4 na tayo magsimula, wag na dito sa 6:1 kasi nabanggit na natin dito yung 6:1 yung sa una sabi dito sa 6:4, kaya tayo'y nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan upang kung paanong si Kristo ay ibinaon mula sa mga patay ibinangon mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay dapat lumakad sa panibagong buhay. Dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. Yan ang sinasabi doon sa 2 Corinthians 5:17, na lahat ng nakay-Kristo ay bago na ng nilalang. Iba na ang pag-iisip. Nagkameron na ng renewal of mind. Yun po ibig sabihin Hindi tayo dapat magumon sa kasalanan. Kaya yung mga gumagawa ng nagpapatuloy sa kasalanan, nakikiusap ako sa inyo na magbago na kayo. Kung ano man ang nagawa nyo, meron namang kapatawaran Baguhin nyo na estilo ng inyong buhay. At huwag tayong magmamalaki kasi napasasakop kayo ng pride. Kailangan marunong tayong tumanggap. Magkameron tayo ng forgiveness para hindi kayo mabaon
diyan sa inyong kinalalagyan. Kasi kapag kayo ay nabaon sa kinalalagyan nyo, nasa grace pa naman kayo, magkakameron po kayo ng problema. Hindi ko kayo hinahatulan. Pero magkakameron kayo ng problema. Ituloy natin sa 6:5. Sapagkat kung tayo itinanim na magkasama sa wangis ng kanyang kamatayan, tayo rin ay magiging kawangis ng kanyang muling pagkabuhay. Romans 6:6. Sabi sa Romans 6:6 na nalalaman natin ang ating dating pagkatao ay napako sa krus na kasama niya na ang katawan ng kasalanan mapapahamak upang hindi na tayo maglingkod sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na tayo maglilingkod sa kasalanan. Lumakdaw na tayo sa 6:11. Gayon din naman, ibilang ninyo ang inyong sarili na tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sa 12, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawan ng may kamatayan upang inyong sundin ito sa mga pita nito, sa kanilang pagnanasa. O wag na natin paghariin yung kasalanang may kamatayan. O tapos sa 13, at huwag ninyong ibigay ang inyong mga sangkap na gaya ng mga kasangkapan ng kalikasan sa kasalanan. O, yung ating mga kamay, mga mata, tainga, bibig, huwag nating ibigay sa kasalanan. Sabi ko nga parang cancer yan. Pag nasakop na yung kamay, lalaganap yan. Sasakupin na kayo hanggang sa inyong isipan at darating sa inyong puso. Mawawala na yung inyong pagka-grace believer. O, kasi magkakameron na kayo ng pride eh. Yan. Sa 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo, sapagkat kayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, mga alipin ng katwiran. Kaya ganun eh. Malaki ang tsansa natin eh, ng mga grace believer, na tayo ay wala na sa kautusan dahil tayo nasa biyaya na. Kaya, huwag na tayo magpatuloy sa kasalanan dahil malayo na tayo sa kautusan. Hindi na tayo sakop ng kautusan, mga kapatid. Disiplinahan nyo inyong sarili. Magkameron naman tayo ng disiplina. Oo. Dito naman sa 6:15, ito na yung slaves to righteousness. Tayo alipin na ng kabutihan. Simula doon sa 15 hanggang pababa. Sabi sa 15, magkakasala pa ba tayo? Biro nyo, inulit ha. Doon sa number 1, ganyan din. Magkakasala pa ba tayo? Ano sagot ni Pablo? Hindi na. Pero dito sa 15, ganun din. Sabi sa 15, magkakasala pa ba tayo? Dahil wala tayo sa ilalim ng batas, kundi nasa ilalim ng biyaya, huwag sana. Sana hindi na. Sana hindi maulit muli. Parang kanta yun. Hindi na maulit muli. Yan, sa 16, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo ibinibigay ang inyong sarili ng mga alipin upang sundin ang mga alipin kayo ng inyong tinatalima, ng inyong ginugusto? Alipin na tayo kung ang gusto natin halimbawa, nagbubukas tayo ng internet, tapos may pornography. Nalilibang tayo doon. Nagiging alipin tayo noon. Sa ating pag-uugali, ganun, nagiging tayo, palaaway, matapang. Nagiging alipin na tayo noon. Kumbaga, naging manginginom ako eh. Kumbaga sa manginginom, nagkagalas ka na. Natuwi kang malalasing, lagi kang nagwawala. Ayun pumapasok yun sa sarili mo. Nagiging alipin ka na ng alak. Hindi mo inilalagay sa tiyan, kundi inilalagay sa ulo. Sabi ni Tulpo. Yan, Sa 18, sabi sa 18, yamang pinalaya na kayo sa kasalanan, kayo ay naging mga alipin ng katwiran. Tayo alipin na ng katwiran. We are slave of righteousness na. Sa 20, sapagkat noong kayo mga alipin ng kasalanan, kayo malaya sa katwiran. Noong tayo alipin pa naman kasalanan, malayang-malaya tayo sa katwiran. Tapos sa 21, anong bunga mayroon kayo noon sa mga bagay na inyong kinahihiya ngayon? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na ito ay kamatayan. Meron. Kinahihiya na natin ang kasalanan ngayon. Kahiya-hiya, tayo nasa grace. Kung tayo makikita, pag-uusapan tayo ng tao, si ganun o ganun.
Si pastor na ganun, o si brother na ganun, o ganun ang ganyang ginagawa, o magiging kahiya tayo. Hindi ba kayo nahiya sa inyong sarili? Hindi nyo ba ikinahiya yun sa ibang tao? Na maging tampulang kayo at usapan ng madla? Sa 22, datapwat ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, mayroon kayong bunga sa kabanalan. O mayroon na tayong bunga sa kabanalan. Ito yung fruits of the Holy Spirit, Galatians 5:22-23. At ang wakas ay buhay na walang hanggan. Ito ang magiging kahinat na natin kung tayo magiging alipin ng kabutihan, slave to righteousness. Kung tayo magiging alipin ng ano ba yun, tama ba yung aking preposition? Baka pamaya meron na naman dito mga English teacher na uy, mali ka dyan sa ano mo. Yan, ay tama. Slaves to righteousness. Kailangan i-check natin mabuti kasi diyan tayo nagkakamali sa preposition. Marami tayong mga pumupuna. Tapos doon pa naman i-comment doon live. Dapat doon na lang sa Messenger kino-comment. Hindi doon sa para magkausap ng maayos. Tapos manggagalaitin na sila. Ay ako, hindi na lang ako naimik. Bahala na sila kung yun ang kanilang kagustuhan. Yun ang kanilang ipamuhay. Ito ang pinakamaganda sa lahat, mga kapatid. Sa last verse, Romans 6:13. Dito, sa Romans 6:13, sabi dito, ay, 6:20. Mali pala yung akin, 24 ang ginawa ko, 13 dito. Sorry po. Ito po, mula dito po, ito po ay, mali po ako dito, mga kapatid. Simula po dito sa inilagay kong ito, sorry itong 6:1 na ito po yung 6:15. 6:15 po yan. Tapos ito, sumunod, 16. Naku, nagkamali-mali na tayo. Ito pala, tama pala ito. Slave to righteousness. Sorry, tama pala yung ginawa ko. Sorry po, ito po, yan. Slave to righteousness is 15 po. What then? Shall we sin? Because we are not under the law but under the grace. Ayan Ito po ang pinakamaganda sa lahat. Itong Romans 6:23. Alam nyo nung ito isinulat ni Pablo, sa inyong palagay, kanino ito sinasabi ni Pablo? Itong Romans 6:23. Alangan naman sabihin niya ito sa mga Gentiles. Yung mga Gentiles nga noong mga panahon na yun, hindi naniniwala sa mga hintil. Sinasabi rin ito ni Pablo doon sa mga mananampalataya. Ang recipient nito, mga mananampalataya din. Kahit na sa panahon natin ito, yung mga sinasabing nasa grace believer. At saka din doon sa ibang mga yung ibang denominations, ginagamit din ito. Pag sila ay nag-evangelize, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hindi niya ito sasabihin doon sa mga hindi mananampalataya. Talagang sa mananampalataya niya ito sasabihin. Lalo-lalo na doon sa mga grace believer, yung mga body of Christ, member of the body of Christ. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin, tayong mga nasa grace believer, meron pa rin tayong freedom to choice doon sa bad at good. Kung anong pipiliin natin. Kaya, sinabi ko na kanina, makipaglaban tayo. Kaya nga sabi ko, umuungol nga yung ating katawan Dahil napakatindi ng kasalanan. Kapag nasakop ng iyong kamay, parang kanser yan. Ang iyong mata. Subukan nyo yun, maglakad kayo sa daan. Kung kayo lalaking-lalaki, wag yung bakla. Kung lalaking-lalaki, nakakita kayo ng magandang hubog ng katawan. Magandang mukha, maputi, makinis, flawless, sabi nga nila, magandang hubog ng hita, binti, tapos naka-miniskirt.
na yung kanyang suot na pangitaas, halos lumuwa na yung kanyang dibdib. Pag nakita nyo ito, magre-register sa mind nyo yan eh. Ang bilis niya, register sa mind nyo. Ang ganda nun ah. Pag binalikan mo yan ng tingin, inulit mo, lalo kang nagandahan, maglalaro na yun. Maglalaro na sa iyo yung kasalanan. Dahan-dahan kang kinakain nun. Dahan-dahan kang kinakain. Marami ka na ngayong pagnanasa, maiisip. Sabihin nyo kung ako'y nagsisinungaling. Totoo yung lahat ng lalaki. At ganun din naman sa mga kababaihan, sa kanilang opposite sex, ganun din. Maglalaro yan. Sabi ko sa inyo, para yung cancer eh. Maglalaro yan. Ay, lalo-lalo na kung ikay nag-iisa. Nagre-research ka. Tapos biglang may papasok na porno. Alam nyo naman, lalo-lalo na sa Facebook. Kaya mag-iingat kayo sa Facebook, kayong mga pastor. Pastor pa naman kayo. Mag-ingat kayo sa Facebook, sa pagbubukas ng mga Facebook ninyo. Kaya pag nagbukas kayo ng Facebook, dalian nyo lang. Kaya pag minsan nagbubukas ako ng cellphone, nag-games na lang ako pag minsan. Kaya lang nahihiya ako doon sa mga bumabati, kaya nagre-reply din ako. Yung mga nagko-comment na bumabati, nagre-reply din ako. Kasi tayo tao lang eh. Kung ano yung kakayanan mo, ganun din yung kakayanan ko. Pare-parehas tayo. Kaya lang tayo nasa grace. Binibigyan tayo ng kapangyarihan ng grace para malabanan yun. Kaya matuto tayo magdisiplina. Oh, for the wages of sin is death. Kamatayan. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Oh. Sige, isunod natin itong susunod na topic. Para lalo tayo kasi kung sasabihin ko agad, hindi na magiging sorpresa eh. Dapat mabilis akong magganito. Ano po? Yan. Kasi mahina pa yung kamay ko eh. Yan. Yan, freedom from sin. Meron na po tayong kalayaan sa kasalanan, mga kapatid. Tingnan nyo mabuti. Nakatanikala pero meron na tayo ng freedom from sin. Yan, freedom from sin, true liberty. Ito na yung tinatawag na tunay na kalayaan. Yan o. Nakakatuwa, ano? Nakakatuwa na napakaraming taos-pusong reliyosong tao ang talagang nagnanais na maalipin sa kautusan ni Moises. Yung ibang mga, hindi ko na lang babanggitin, yung ibang mga church, meron pang mga nakalagay na 10 commandments eh. Dito sa Baguio, may malaking rebulto yan, 10 commandments. Pero maling-mali naman yung inilagay. Hinati yung pang-siyam, ginawang 9 at 10 at inalis nila yung pangatlo. Yung wag luluhuran, yung ginawa ng kamay. Inalis nila yun eh sa hindi ko na lang babanggitin kung ano yun dahil nire-respeto ko lahat eh kasi galing din ako doon. Ayaw ko makasakit ng damdamin. Kaya lang gusto ko intindihin nyo mabuti. Intindihin nyo mabuti yung yung sinasabi na yung katotohanan na sinasabi na huwag tayong paalipin doon sa panluloko, yung panliling lang ng kaaway. Huwag tayong paalipin doon. Hindi ko kayo ginaganyak na sumama kayo sa akin, pero ito sinasabi ko, yun ang katotohanan. Oh, ang nakakatuwa maraming taong taos-pusong reliyosong tao talagang nagnanais na maalipin ng kautusan yung ibinigay ni Moises na maaari lamang humatol sa kanila para sa kanilang mga kasalanan. Hahatulan lang kayo eh. Nung paniniwala nyo yun, hahatulan lang kayo noon yung sa ginagawa nyong kasalanan. Sa 10 utos ng Diyos, sabihin na natin, nasunod mo yung yung una hanggang 2, ibigin mo ang Diyos. Iniibig ko naman ang Diyos. Pangalawa, huwag kang papatay. Hindi ako pumapatay. Takot ako diyan eh. Huwag kang magnakaw. Hindi ako nagnanakaw. Takot ako magnakaw. Pero yung number 5, sundin mo ang iyong mga magulang. Marami ditong tataas ang kilay kasi hindi natin na perfect. Nasunod ba natin ang ating magulang ng perfect?
Ay kahit nga ako noon eh. Oh. Kaya nga ngayon wala na yung aking magulang. Sabi ko kung narito pa lang yung magulang ko, ano na yun, talagang mamahalin ko ng lubos. Dahil matanda na rin ako eh. Ngayon, ikaw tumatanda, doon mo nararanasan kung ano yung ginagawa ng iyong magulang noon. Pero nung tayo bata-bata pa, mga teenager tayo, tagas ang ulo natin. Sinusuway natin ang ating mga magulang. So doon sa sinasabi ko yun, hindi mo na perfect yung 10 utos ng Diyos. Hahatulang ka nung kautosan yun. Ay, hindi ka pala sumunod sa iyong magulang. Hahatulang ka. Nagkamali ka. What is the wages of sin? Death. Kung ikaw ay under the law, ngayon hindi ka na under the law because grace ka, may kaligtasan ka doon. Kasi noon ginawa mo yun eh. Kaya magkakameron ka lang ng kapatawaran kapag ka nagkameron ka ng pananampalataya kay Kristo. Iso-short natin yung ating topic. Oh. So, naintindihan nyo na po, no? Tinawag ni Pedro ang kautusan isang pamatok na hindi kaya ng ating mga ninuno o tayo man. O. Kahit yung mga ninuno nilang mga Israelita, yung ginawang 613 laws yun hindi yung 10 utos lamang. Akala nyo, ay 10 utos kayo ng 10 utos na nakikita nyo lang yan nakapastil sa simbahan. Akala nyo, yun lang 10 utos ng Diyos. Ang ginawa po ng Diyos, na pinagawa kay Moses yung 613 laws na yan ay umaabot sa katuruan ng Genesis, nagsimula sa Genesis, ano pang sumunod sa Genesis, hanggang sa Numbers Deuteronomy, Exodus, Deuteronomy, hanggang sa Numbers, meron pa rin kautusan. Hindi ko lang alam kung meron pa sa Numbers. Pero ang pagkakaintindi ko sa Exodus, napakarami pa rin, at saka doon sa meron pa rin yata sa Numbers, kung hindi ako nagkakamali. Akala nyo, sasampu lang. Hindi. Marami po yan. Kaya, hindi kinaya ng kanilang mga ninuno. At saka yung pong sinasabi ko kanina, yung number 5, yung commandment number 5, hindi lang po sa mga magulang yun. Hindi porke sinabing mga magulang lamang ang inyong susundin. Ang ibig sabihin, pati yung mga nakakatanda, yung mga nagtuturo, katulad namin na nagtuturo kami ng salita ng Diyos, dapat nyo din kami susundin. Yung inyong mga tsuhin, yung mga kaka ninyo, kumbaga sa Katagalogan, yung kaka, yung pinakamatandang gulang na pinsan, ang tawag namin doon sa Katagalogan, kaka, lalo na sa Laguna. Ganun din sa Bulacan, kaka. Ibig sabihin matandang gulang, kaka. Susundin din natin kasi maganda rin po yung ganoon ay yung kayo sinasabihan na kayo ay hindi malihis. Kaya nga merong dagdag si Pablo doon sa Ephesians Kung gusto mong mabuhay na mahaba, na matagal, na matanda na panahon, mahabang edad mo, sumunod ka. Yan ang isang kondisyon. Sundin mo yung mga magulang. Hindi lamang yung mga magulang na katulad ng sinasabi ko ngayon. Pati yung mga matatandang tao na mga nagtuturo ng kabutihan. Susundin nyo yun. Mga tsuhin nyo, lalo-lalo na yung inyong mga tsuhin. Dahil pangalawa na yan sa inyong mga magulang. Susundin nyo rin. Ang inyong ama't ina, yung mga lolo't lola, susundin nyo yun, lalo-lalo na yun. Dahil sila yung nakakaunawa, alam nila yung mga masasama doon sa kanilang mga apo. Ang kaso nga sa mga balita, meron pa mga lolo na gumagawa ng kalokohan sa kanilang mga apo. Yun ang hindi maganda. Kaya yung mga nagtuturo po ng kabutihan, yun lang po ngayon inyo susundin. Pero kung ang itinuturo sa inyo kabulustugan, wag nyo sundin. So, sige, tuloy po natin. Yan Tinawag ito ni Pablo na ang sulat, kamay ng mga kasulatan ay laban sa atin. Yes, yung law ay laban sa atin yun. Nakala nyo ba? Yun yung makakabuti. Pero ang batas ay banal. Pero yun ay laban sa atin dahil walang naka-perfect Walang naka-perfect. Tinatawag niya itong ministry of death at the ministry of condemnation.
Sa 2 Corinthians 3:7-9. O, yan. At magpasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Tinubos tayo mula sa sumpa ng kautusan. Na ginawang sumpa para sa atin. Yung kautusan, ginawang sumpa yan para sa atin Pero ang bawat nilalaman nito, ang nilalayo nito ay may kabanalan. Kaya nga lang, naging sumpa sa atin dahil hindi tayo makaperfect. Tayo nasa laman Meron tayong pagnanasa. Yun ang minana natin. Na habang tayo nabubuhay, kahit na ikaw nasa grace believer ka, narurumpas rin sa iyo yun. Yung pagnanasa na yun. Kaya lamang, nasa sa iyo na yun kung tatanggapin mo o hindi. Nasa sa atin yun Kaya nga, ano ba ang pinakamagandang biyaya na sinasabi ng Panginoon? Yung iba, alam nyo, pag yung mga ibang nagpipray, yung ibang denomination, Lord, i-bless mo naman ako, Panginoon. Sana po matupad na po yung kahilingan ng aming pamilya, magkabahay kami. Doon sila nakatuon sa mga material blessing doon sa mga literal blessing. Hindi nila itinutuon yung kanilang blessings doon sa doon sa spiritual. Alam niyo ba yung pinakamagandang blessings na spiritual? Basahin niyo yung Ephesians at saka yung Colossians. Napakaganda po niyan. Yung spiritual, alam niyo pa kung bakit? Pag tayo'y kinuha na ng Diyos, kay kayo man nasa barong-barong na bahay o kayo man nasa mansyon, kapag tayo kinuha na ng Diyos, tayo'y magkakameron na ng bagong katawan. Kapag alam mo yung doktrinang sinusunod mo, magkakameron ka ng tinatawag na immortal body. Yun ang pinakamagandang blessings. Ay kung hindi ka magkameron ng ganun, at ang katawan mo ilagay sa impyerno, napakasakit po niyan. Nakatira ka nga sa mansyon, pero ang iyong katawan naman ilalagay sa impyerno. Yun ang pinakamagandang blessing na binabanggit sa Colossians at saka sa Ephesians. Immortal body. Yun ang biyayang ibibigay sa atin ng Diyos. Alam niyo ba yung immortal body na sinasabi doon? Magiging parang katulad natin si Kristo, pero hindi tayo sa kapangyarihan, hindi natin katulad si Kristo because tayo His body lang, magiging katawan lang niya tayo. Pero tatagos din tayo sa mga pader, katulad ng nangyayari noong dumating siya doon sa 12 apostoles na meron na siyang immortal body. Tumatagos siya sa pader. At parurusahan niya ang kaaway sa ilalim ng ating paa. Bilhin niyo yan. Yan ang mga blessing na dapat nating ipanalangin. Hindi yung, Lord, alam niyo yung manalangin sa may sakit na pagalingin yung hindi po yun masama, pero mas magandang ipanalangin yung ating immortal body, yung tayo bibigyan ng Diyos ng immortal body. Ang buhay na walang hanggan. Yan. Dumako na po tayo dito sa ating conclusion na tayo, mga kapatid. Yan, sound doctrine. Kailangan maintindihan po natin yung sound doctrine. Sapagkat diyan nakasalalay po yung ating salvation. Diyan po nakasalalay kung paano tayo makukuha sa rapture. Sound doctrine. Pag sinabi po sound doctrine, yan po yung doktrina na itinuturo ni Pablo. Yung 12 aklat po na naro sa ating Bible, yan po yung sound doctrine. Sige, dumako na po tayo sa ating conclusion. Kaya nga napakalinaw ang sinabi ko, mga kapatid, doon sa aking introduction na maraming tao ang nangangamba na hindi sila makaabot sa langit. Ang ilan ay ibinawaksin na lamang sa kanilang isipan. Binawaksin na lang sa kanilang isipan ang tungkol dito, habang ang iba naman ay nagpupumilit na gumawa ng mabuti at umaasang sa wakas ay maabot nila ito, na sila'y maligtas din. Para bang sugal na
nagiging sugal na yung kanilang kaligtasan. Parang gano'n na eh. Sila yung mga mayayaman, mayroon akong kilala diyan na isang mayaman na pastor nagpapagawa ng mga simbahan. Yung mga luti, kinakausap nila mga may-ari ng luti at pinapatayo nila ba ng simbahan. Hindi nila alam na kung ang inyo namang ugali, ibang ang ugali ninyo, hindi kayo gumagawa ng patas sa inyong kapwa, wala din po yung kwenta. Wala din po yung mga sinasabi nyo, hindi nyo tinutupad, wala din. Hindi rin po yun Niluloko nyo lang ang inyong sarili noon, mga kapatid. Yung mga taong ganun, mga namumuno sa simbahan na ganun. Yan o. Malinaw na malinaw po yan o. At iyan ang realidad na nangyayari. Yan ang realidad ng buhay na nangyayari noon at ngayon. Kakaunti lang ang mga tao na nakakaunawa na sila ay makakaabot sa langit sa kabila ng napakaraming reliyosong tao at ang iba pa nga ay palasimba at gumagawa pa ng ritual at sakripisyo para sa Diyos. Pero ang mga yan, baliwala sa Panginoon. Sapagkat meron siyang direktiba at pamamaraan na ibinigay para sa ating kaligtasan at maabot ang langit at sa tamang doktrina, sa tamang katuruan. Alam natin ang problema ay ang kasalanan. Alam naman natin ang problema ay kasalanan. Wag na tayo magmangmaangan. Alam natin na ang problema ay kasalanan. Romans 6:23, ito yung verse na sabi ko pinakamaganda. Ito ang verse natin dito sa ating topic Romans 6:23. Tinuruan niya ang kanya mga tao noon. Biro nyo dahil sa kasalanan nung unang panahon. Tinuruan niya ang kanya mga tao noon na magsakripisyo, yung magbigay ng mga sacrifices, no? Kapanahon na nina Adan, ganyan, kina Noah, ganyan, hanggang kina Abraham. Yan, magsakripisyo kayo, yun, no? Kasi nagkakasala nga ang tao Kasi nga, naipunla sa atin ang galing din ng itong si Satanas itong serpent na ito, yung old serpent na tinatawag naipunla sa atin yung pagnanasa nailagay sa ating pagkatao yung pagnanasa kaya ang naging problema kasalanan kasi yung pagnanasa, kung hindi ka naman magre-response doon, hindi yun magiging kasalanan kung lalabanan mo. Kaya nga di ba sinabi ngayon nalaman na ng tao ang masama at mabuti. Meron na tayong pagnanasa. Di ba sinabi ng Diyos? Kaya kailangan nating ilayo sila at dalhin sa ibang lugar. Inalis nila sa paradise at yung tree of life ay binakura nila, may nagbabantay na 2 cherubin. Dahil kung sila'y makakakain ng bunga noon, hindi sila rin mamamatay. Pero sila'y makasalanan. Yun ang iniingatan ng Diyos. Kaya sila ay inalis sa paradise. At yung paradise na yan, mga kapatid, ayon sa aking pag-aaral sa aking sariling anong tawag dito, conclusion, yung paradise na yan yung bababang New Jerusalem mula sa langit. At nariyan pa rin yung tree of life. Nagagamot. Kasi binanggit yung tree of life na yan doon sa doon sa Ezekiel, binanggit yan, at saka sa Revelation. Na mawawalan ka na ng karamdaman, kaya yung mabubuhay, dito sa ikalawang buhay na ito, dito sa 1,000 years na ito, hindi na sila magkakameron ng karamdaman. Kasi makakakain sila ng bunga nun at saka yung dahon nun, yun ang panggamot. Yung bunga noon, wala ka ng kamatayan, di ka na mamamatay. Kaya yun ang aking paniniwala Yung paradise na yan ang New Jerusalem, yung ikakasal kay Kristo, New Jerusalem. Sa akin lang yun Huwag niyong gagawing ninyo yun, baka pamaya yun ang turo sa amin yun lang ang sarili kong ano ba tawag dito? Kuro-kuro. Sarili kong pananaw. Ayan Yung mga unang tao noon tinuruan niya magsakripisyo hanggang kay Abraham. At kalaunan, nung kapanahunan ni Moises, binigay niya yung batas.
Sumunod yung batas, itinuro niya yung batas. Oh. Ngunit ang sangkatauhan ay mahina at hindi ito malubos. Hindi magampanan ng tao kasi napakakapangyarihan ng pagnanasa na naipunla sa atin ng kaaway. Kaya sa huli, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Yan, dito na nagtagumpay. Yung lahat ng sumasampalataya doon sa revelasyon ng ating Panginoong Jesucristo na ibinigay kay Pablo, nagkameron na tayo ng pang-resist sa kasalanan. Bagamat tayo ay meron pa rin kalayaan na piliin ang masama at mabuti. At kung magkagano yun, mangyari yun na ang pinili mo yung kasamaan kahit na alam mo na yung grace, ay baka niloloko mo lang ang sarili mo, baka hindi ka tunay na member ng body of Christ. At hindi ka totoong ligtas. At hindi totoong meron kang eternal life. Kasi ang eternal life, sa pulsa simula, meron ka na Nakakasigurado ka na sa eternal life Pero kung magpapatuloy ka sa kasalanan, ibang usapan na po yun. Ayan. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus sa pamamagitan ng banal na krus bilang ating biyaya. Madali itong makuha, itong biyaya na ito. Madali itong makuha at sundin, ngunit may malinaw na paglakad at pagsunod sa kanyang espiritu. Yun po ang tunay na katotohanan. Madali itong kunin. Itong biyayang ito, madaling makuha. Kasi meron tayong emosyon Yung, pag tayo na-bless, totoo nga yung sinasabi ni Pastor. Madali tayo makuha. Pero sa bandang huli, maya-maya, babaligtad na naman tayo. Kaya ito ay mayroong malinaw na paglakad at pagsunod sa kanyang espiritu. Kapag ito'y ginawa mo, madidisiplina mo yung sarili mo at mamumunga sa iyo yung banal na espiritu. Galatians 5:22-23, narin na yung peace, joy, love, yung una love, long sufferings, ganyan, iba-iba. Mamumunga ka ng ganun, mga kapatid. Na binubuo sa isang natatanging doktrina. Ito yung doktrina sinasabi ko, kaya yun ang ating inilagay doon. Sound doctrine. Naroon lang sa isang doktrina. Wala ito doon sa doktrina na itunuturo ng ating Panginoong Jesucristo nung siya nabubuhay pa. Wala doon. Kasi kapag yun ang sinunod mo, yung itinuturo na yun, yung alam nyo, magbibigay ako ng example. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. Yun para sa Israel, hindi yung para sa atin. At ginagamit yun na ibang mga pastor para mapasunod ang kanilang mga membro. Para makapagsimba linggo-linggo. Hindi ko sinasabi na masama magsimba ng linggo-linggo. Hindi po ganoon. Pero ibig ko sabihin yun, hindi po yun excuse para sabihin mo, para mapilit mo yung iyong mga member na magsimba. Kahit yung mga member mo, kahit na hindi po sila makasimba, kung meron silang malinaw na pangunawa sa tunay na doktrina, meron po silang eternal security. Sabi nga nung ating pamosong isang theologian, ano ba yun? Nakalimutan ko ng apelyido nun Sabi niya, huwag kang pumunta sa simbahan, magpunta ka sa Bible. Ibig sabihin, kahit di ka makasimba, punta ka sa Bible. Pero hindi ko pa sinasabi, huwag kang magsimba. At makinig na lang. Hindi, kasi kailangan din natin ang fellowship. Kasi pag tinanong ng Panginoon, saan holster ka nang galing? Masasabi mo, wala po ako, wala po akong kailangan ang pipiliin mo yung church na body of Christ din. Doon ka rin pupunta. Para meron kang holster, tatanungin ka ng Panginoon pagharap mo sa Kanya. Nakikipag-fellowship ka ba? Ganyan, So, yan po, yan, Ano ba yung mga verse nito? Ito po, It is easy to obtain and follow, but there is a clear walking and following His Spirit. Galatians 5:16, built on a unique doctrine, sound doctrine, entrusted to Paul. 1 Timothy 1:10, 2 Timothy 4:3, Titus 1:9, Titus 2:1. Ito lahat ng binanggit kong ito, nasaan ba ito? Lahat ito ay nasa susulat ni Pablo. Kaya yung sinasabing sound doctrine, ito na yung mystery ni Christ. Pag sinabi mystic ni Christ, ito yung revelation niya kay Paul.
Hindi si Paul ang gumawa nito. Hindi si Paul ang kumata nito. Si Jesus Christ na nasa langit. Jesus is in heaven. Na tinawag niya si Pablo, inintrust yung kanyang salita. Kasi hindi na siya pwedeng magbalik na maging tao uli, magpakita ulit ng tao. One time lang yun kasi namatay na siya. Oh. Yung law of nature mawawala na kung babalik uli siya. Ay, pwede pala yung gano'n, multiple human beings. Kaya niyang gawin pero hindi dapat. Kinuha niya si Paul, ibinigay niya kay Paul, dinala si Paul doon sa third heaven. 2 Corinthians 12, 1-6, basahin niyo po yun kung paano siya dinala sa third heaven ng ating Diyos. At doon sinabi yung mga ibang salita. Yan. Ayan. O sige. Tayo po para matapos na. Kaya nga, ito po yung aking panghuling salita sa aking conclusion. Kaya nga magpakatatag tayo at huwag na muling gumawa ng kasalanan. Sabi sa Galatians 5:1, uulitin ko, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng kasalanan. So hanggang dyan na lang po. Hindi po tayo nakapagbigay ng ating opening prayer. So isama ko na lang po sa ating closing prayer. Ano po? Sige, tayo po'y manalangin. O Amang Diyos, maraming pong salamat sa salita mo na talagang napakalakas po, makapangyarihan, Panginoon, ng iyong salita. Kaya po naniniwala kami, Panginoon, sa araw na ito na kami po ay pinalaya na sa kasalanan sa pamamagitan po ng aming pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya pong ibig sabihin ay mayroong pagsunod. Kasi ang pananampalataya at pananiwala kung walang pagsunod, hindi po yan masasabing pananampalataya at hindi din pagsunod. Kaya, Lord, dalo niyo po kami palakasin. Espiritu ng Diyos, Espiritu ng Panginoon Kristo, patuloy po niyong palakasin ang aming mga sarili. Palakasin niyo po yung aming inner man, yung aming pong loob na pangkatao, hindi po yung aming lumang pagkatao. At tulungan niyo po kami na maiwaksi namin yung aming lumang pagkatao na siyang alipin ng pagnanasa. Opo, Lord God. Kaya Lord, salamat po sa mga katuroang ibinibigay mo sa akin na naisishare ko po, Lord God. Patuloy niyo po akong gamitin, Panginoon. Patuloy niyo po akong gamitin para lalo pa po ako makapagpahayag ng maganda mong salita. At tinataas ko rin ang mga kapatiran na ngayon ay nagsasuffer ng kakulangan sa kanilang buhay. Lord, punuin niyo po ang kanilang buhay. Kung sino man po, Lord God, ang may karamdaman na nakikinig po at nakikinig ng video na ito, Panginoon, gamutin niyo po sila. Opo, Lord God, gamutin niyo po. Hindi po ako nagpapagaling, kundi kayo. Inire-request lang po namin sa inyo, Panginoon. At ang kalooban niyo po mapapangyari, hindi po yung kalooban namin. Kahit na ginusto po namin, kung hindi naman po yun tama sa inyong kalooban, huwag niyo pong pangyarihin. At ang mangyari ay yung kalooban niyo para sa amin. Opo, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Yes, Lord God. At Lord, sana po'y dumami pa ang mga tao, ang mga pastor na katulad ko na nagpapahayag ng salita mula sa grace of God, sa biyaya ng Diyos, Opo, Lord God, para lalo pong marami ang maligtas at mabuo na po yung bilang ng mga hintil na makakasama sa rapture. Yes, Lord God, kasi marami na po naghihirap sa mundong ito, sa panahong ito. Yes, Lord God. Hindi po kaligayahan ang mga material na bagay sapagkat yun po'y nawawala. Lumilipas. Kahit na ikaw ay puno ng material na bagay, kung ang katawan mo naman ay sira, may sakit ka, wala din kwenta. Hindi mo rin makakain ang gusto mo. Kaya Lord, patuloy mo pa po kaming ilapit sa inyong anak na si Panginoong Hesus. Patuloy niyo pa po kaming turuan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Amen.